Ito na po yung ginagawa natin na Toyota Corolla Love Life dito sa North Caloocan po. Day 2 ng aking North Luzon servicing. Yan. Ito po yung pwesto. Ang tahimik dito, sarap. Yan, si Bundong, smile naman dyan. Ayaw smile, oh. Talagang naghintay na si Bossing na madaanan natin itong kanyang sasakyan. Mabigyan natin ng schedule. Buti na lang meron tayong North Luzon servicing, mga boss. At sumasakit na daw yung ulo niya at bulsa. Parang nawalan na daw siya ng tiwala sa gagawa. So hindi na natin pag-uusapan yun. Basta ang mahalaga, mapatino natin, maayos po natin itong sasakyan. No start po kanina, mga bossing. Ayaw mag-start din. Walang pumapasok na kuryente din dito sa distributor. So inayos ko po yung kanyang mga fuse. At check natin, konting kalikot ng wiring, and syempre check natin kung may fuel, may pumapasok naman na fuel, yung kuryente, ayan, okay na siya. So inayos lang muna natin yung mga connections, yan naman hindi naman tayo agad maghuhusga na palit ng distributor. So okay na siya. At nung napaandar ko na, palyado, and ang mga ni Bossing dito ay idle drop, sudden engine death. Namamatay ang engine, tapos hard starting, sobrang hard starting daw. And ayun nga, palyado, pero may reaction lahat. So tinanong ko siya syempre ng history, and nagpapalit ng timing belt 6 months ago, pero okay naman daw, nagloko lang siya nung 2 months ago. So chinek ko, sobrang taas ng minor, kaya akala ni Bossing walang palya. Nung sinet ko na yung kanyang throttle position sensor sa tamang calibration, nilagay ko lang 0.54 lang po volts, 0.54 volts. Ayaw niyang mag-minor at saka namamatay siya. So tinaasan ko konti para lang makita ko kung palyado talaga siya. And ayun, napakita ko kay boss na talagang malakas yung palya niya. Then ayun, syempre lilinisin natin lahat yan, and itinama natin yung mga vacuum lines niya. Syempre lahat gagawin natin para lang mapaandar muna natin, para ma-check natin kung okay ba yung kanyang engine timing, yung pagkakabalik. And kanina sagad na sagad po itong kanyang ignition timing dito sa distributor, pero malamya pa rin. So alam ko na nawala sa timing. For EFE engine po ito converted. Ang mahirap pa sa mga converted na engines minsan ay yung pagkaka-wiring. Kaya nung gawa sa akin actually si Bossing, nung nagpapaschedule, medyo nag-aalangan ako kasi kung wiring talaga ang problema, dahil nga converted, medyo mahihirapan ako, kakapusin sa oras. And kahit na iiwan sa akin to, dalhin sa Cavite, medyo hindi ko siya maasikaso pag ganun. And gayon, iano ko na lang yung mga iba pang problema. Titignan natin kung adder na siya, mga Bossing. Tinama ko na yung timing ng engine. Grabe kanina, ay sus Mariosep. Kaya ingat tayo pag nagpapapalit tayo ng timing belt, mga boss. Akala natin minsan salpak-salpak lang yan. Iniikot pa yan para malaman talaga natin kung nasa tamang timing ba. At ayun, ewan ko kung bakit sasalpak lang naman yun, no? Bakit hindi pa masundan yun sa timing marks talaga. So pag nagpalit po kayo nito, timing belt, sundin natin yung timing marks. Halimbawa, tulad nito, 4EFE, meron naman yan nakalagay dyan, 4E. Tapos doon sa baba, may timing mark din yan sa may crankshaft. Pagka na-set na natin, ikot natin. Mga 1, 2 ikot. Buong rotation. And tignan natin kung hindi ba mawawala sa timing para sigurado po tayo. Yan. And ito, inikot namin 3 beses. Tinuturuan ko tong aking bataan para yan, nag-i-smile na siya. So kada ikot, sabi ko i-check mo kung hindi ba nawawala sa timing. Ayun, para sigurado pagkabalik, di okay na, di ba? So ito po, papaandarin natin, tignan natin kung magwa 1 click siya. Actually hindi ko pa natatry kasi kare-reset ko lang, re-reset ko lang ng ECU manually, and kababalik ko lang nito. Gusto ko lang makita kung aandar ba talaga siya. Iikot nyo po muna manually yung crankshaft niya bago nyo paandarin para sigurado kung hindi ba kakalang. Kapag kumalang yan, mali kayo ng timing, yari na, may masisira dyan sa engine. So itry natin, mga boss. Ito yung may-ari, tamang-tama boss. Try natin kung mag-i-start siya. Ayan, susubukan natin, mga bossing. Hoy, 1 click. Ayan, 1 click, and tignan nyo naman, hindi pa nakasagad yung distributor niya. So ita-timing na natin by ignition timing, and may cold start na siya. Walang cold start to So ititimplahin ko na siya. Ibababa na natin ang calibration ng TPS, and pati yung kanyang IACB titimplahin na natin.
at check na lang natin yung sa aircon and tignan natin. Yan, wala nang palya mga bossing. Okay, so successful. Itotono ko pa, and then syempre kailangan pa natin i-testing and then hintayin kung may magbabago pa. Ayan, kasi kailangan pa ng ECU ng memory. So ayan mga bossing, lalabas na talaga yung power and fuel efficiency ng 4EFE na engine. Ganito rin yung love life ko dati mga bossing, naka 4EFE. Nakakamiss ang Toyota rin. Eto mga bossing, start na natin ulit. Naset ko na yung kanyang TPS, nakalibrate ko na, and naset ko na yung kanyang IACV. Tingnan natin kung mag-hard start pa. Yan, one click lang siya mga bossing. Cold start, meron siyang cold start, and maya maya bababa na po yan. And pag nag-aircon po, naayos ko na yung kanyang idle up ng aircon, tapos natimpla natin yung IACV niya. Natitimpla din po kasi yon, ignition timing. Ayan, hindi na siya sobrang sagad. At pag may aircon, nasa 950 RPM. Pag walang load, walang aircon, nasa 800 RPM. 800 RPM yung ginawa ko sa kanya dahil wala na yung command ng ECU sa rod fan. Pag nag-automatic on yung rod fan, medyo may drop konti yung idle RPM niya. So okay lang naman yon dahil ito po ay converted. Hindi na natin papakialaman yon. Hindi naman ganun kalaki ang drop niya. So ayun, ite-test drive na lang po namin ito and malalaman natin yan kung okay na ba siya. Test drive kami mga bossing, at ito si bossing. Naka-smile na siya. Ang tagal niyang inintay eh. Susukuan niya na daw sana tong kanyang auto. Toyota Corolla Love Life 4EFE. Ayan. Grabe si bossing, talaga parang ini-enjoy niya. Medyo kinakabahan ako pero safe driver naman, maayos naman. Grabe. Ayan. Mukhang na, ready na to sa Pangasinan. Sabado boss, no? Oo, biyahe na to, biyahe. Biyahe na, biyahe. Ayan. So pabalik na po kami, nakalimutan kong kanina, i-video. I-test drive lang, tapos para magkaroon ng memory ulit yung kanyang computer box dahil nag full reset ako manually. Ayan. Then i-test ko ulit, itotono ko ulit. Ayusin ko ulit yung kanyang settings pagbalik doon sa bahay nila boss, and then goods na. Yan.